Welcome po uli dito sa Usapang Matino sa Net25. Ngayong araw, ang bisita natin ay dati na nating naimbita dito pero sa ibang issue naman. Ngayon, nagbalik si Attorney Abayon III. Kilala nyo naman ito, is a practicing lawyer, formerly also a congressman, a representative of his party list. He's from Samar, and we are here now to talk about the issue of the month, which is, sino ba talaga ang Senate President ngayon sa ating Senado? At totoo ba ang mga banta at yung statements ni Senator Gatchalian na siya ang Senate pro tempore na nahalal, legal na nahalal, at siya ngayon ang acting president. So kung merong acting president, ano nangyari sa President of the Senate? Kaya ngayon, pag-uusapan natin dito sa Usapang Matino with Attorney Abayon III. Anong nickname mo, Attorney? Neil, ma'am. Ayun, Attorney Neil. Yes. So, Attorney Neil, yun ang topic natin ngayon. So, ang tanong ng mga tao, paano si Alan Peter Cayetano? Siya pa ba ang Senate President? Bakit si Senate President Cayetano, nakikita din natin na pumapasok sa Senate, nakikipag-usap sa mga tao, sa mga empleyado. Sinabi pa nga niya na kung gusto nila, ay mag-co-signatory na lang daw siya sa mga sweldo, kasi si Senator Gatchalian yata ay nagpipirma din ng mga sweldo. Pero si Senator Gatchalian, Senate pro tempore yung sabi niya na halal siya by 12 votes. Yes. Pero ginawa siyang acting president dahil daw sa kanilang mga session ay wala naman silang Senate president. So, sino ba talaga ang Senate president, Attorney Neil? Kung ako tatanungin niyo, ma'am, it's still Senate President Cayetano. Opo. Because he was the one elected with first yung quorum of 13 plus, kasi more than 13 sila that time, and was elected also with 13 members, which is in full compliance with the majority vote of all members' constitutional requirements. Yeah, because under the Constitution, Yes. to be elected Senate President, It is required that the Senate President must acquire a majority vote of all the members of the Senate. all the members, meaning 24 senators, members. yes Right? po. Because naghalal po tayo ng 24 senador. Hindi naman po tayo naghalal ng 22. Kaya ang sinasabi ko sa konstitusyon na all members, ay yun pong opisina ng senador na kung saan may umupo o nakaupo. Hindi po ba? Kaya po, kahit wala si Senator Bato de la Rosa at nasa jail si Senator Jinggoy Estrada, ay senador pa rin sila sa bilang under the Constitution. Yun, tama po ba, Attorney Neil? Yun po ibig nyo sabihin? Na kaya Yes. 24. Yes, that is correct po. Despite the circumstances of Senator Bato, Senator Jinggoy, they still remain as senators of the Republic of the Philippines. Bakit may nagsabi naman po na suspended daw si Senator Jinggoy habang ang kanyang kasong plunder ay pending? So may provision po kasi under sa plunder law that states yung suspension. But we have to remember, the suspension in that law is more in the nature of a preventive suspension. Preventive suspension, hindi yung suspension na hindi ka na makabalik. Yes, plus yung suspension po is different from expulsion as a member of the Senate. Yung sino po ang pwedeng mag-expulsion? Yung lang po, senators themselves, that is a constitutional provision Yes, po. kagaya sa House, in-expel nila si Kiko Barsaga. Yes. Yes, Ganun they have po their yung own rules procedure. Yes. for suspension or expulsion. Yes. So, hindi ba yung automatic operation of law? Di ba? Yes. Hindi naman yun automatic na pag na-filean ng plunder ay suspended agad. Di ba? So, ang sinasabi dun sa batas ay preventive suspension at kakaiba po ito kasi senador. So, ang senador po ay nasa ilalim po ng hindi lang Constitution, kundi sa rules ng Senado. Yes. At ang rules ng Senado, Senado lamang ang pwedeng mag-expel ng isang Tsaka, wala namang vacancy, hindi po ba? Kasi Yes. buhay naman po silang dalawa. So, 24 po ang
tamang bilang sa sinasabi sa konstitusyon, a majority of all its members pwedeng mag-elect o bumoto sa Senate President. Pero dito sa grupo ni na Senator Gatchalian, 12 lang sila. Kaya nila inelect si Gatchalian pro tempore lang. Yes, yan yung Eh position bakit nila. 12 pwede maghalal sila ng pro tempore, sabi nila. Pero naniniwala rin sila na 13 naman talaga para maka-elect ng Senate Senate President. President, Because yes. in fact, that is why they did not elect their Senate President. Kasi kung tama sila, na 12 lang, ay makapasa na sila, sila na po ang majority sa all members of the Senate, eh di dapat pati Senate President, hinalal na nila si Gatchalian, o kaya kung sinong gusto nila dyan, like Risa Ontiveros, hindi ba? Eh bakit hindi sila nag-election ng kanilang Senate President? Pro tempore lang, tapos ginawa nilang acting President. Eh wala naman pong acting President na officer dyan sa rules of the Senate. Ngayon, paliwanag mo sa amin, attorney, na yung rules of the Senate, iba ba yun sa ibig sabihin ng konstitusyon kung paano mag-elect o bumoto sa mga officers ng Senado? So yung clear po kasi under the Constitution, pag-elect ng Senate President is a constitutional provision. Ang pag-elect naman ng Senate President pro tempore is based on the internal rules of the Senate. However, we have to remember, yung internal rules of the Senate emanates from a constitutional provision also which states na Congress has the power to promulgate their own rules. Right. So in simple terms, hindi po pwede baliwalain yung Senate rules kasi galing din po yan directly from a constitutional provision. Ngayon, sa Senate rules, sinasabi ba dyan na yung pro tempore, majority leader, deputy majority leader, secretary, sergeant at arms, ay pwedeng 12 lang? So, i-clarify ko lang ma'am, yung required is Senate President, Senate Pro Temp, Sergeant at Arms, and Senate Secretary. Dapat majority vote of all its members din. Of all its members? Yes, that's Rule 2, Section 2 of the internal rules of the Senate. Right. So, nasa Rule 2 po yan, ng Rules of the Senate. Kagaya po sa House, meron din po silang rules at ini-election din po nila ang kanilang, what do you call this, mga officers. In fact, di ba may issue yan noon, nung congressman ka pa, Congressman Attorney Neil. Opo. Ano nga yung kaso na yun ni Bagilat? Sige po. So during our time kasi, yun yung first time, if I'm not mistaken, in the history of Congress na binago po yung pag-elect ng minority leader. Kasi based on parliamentary practice, yung second place, automatic minority leader. Pero kami po, as the minority back then, we insisted na under the rules of Congress, nakalagay doon, the minority must elect a leader among themselves. So may rules talaga. Yes. Pero ang sinasabi ni Bagilat noon, kaya siya pumunta sa Supreme Court na imandamos ang House na siya ang italagang minority leader, ay based lamang sa sabi niyang custom o tradisyon. Parliamentary na practice. napagkagawian na. Yes. So ang inyo pong sagot sa Supreme Court ay, Dapat masunod yung internal rules of Congress. at ano po yung sabi sa rules? Sabi po sa rules, kami yung validly elected group of minority. So dapat ihalal, iboto ng mga minority ang kanilang minority leader. in accordance with the congressional internal rules. Yun. So talo po si Yes. Congressman Bagilat doon. Kaya hindi siya nag-minority leader. Yes. So the point is, yung House at ang Senate, may mga rules po sila. Na sa Senate especially ay ayon po sa konstitusyon. Okay? So, ang sinasabi naman nila Gatchalian, Risa Ontiveros, block ay hindi naman sinasabi sa konstitusyon na majority of all ang pro tempore at ibang officers. Kaya walang duda na pwede itong 12. Kaya sila nag-take over. Diba? Kasi sabi nila, may quorum sila dahil yung dalawa, isa na wala na, hindi makita. Pangalawa, si Jinggoy ay nasa Detention. jail. Oo. So sinasabi nila, 12, hindi 13 ang quorum. De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian,
Pero sa roll call, tinawag nung Attorney Garcia, ang kanilang bagong secretary. Napansin niyo rin pala yun, ma'am. Tinawag niya rin ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Jingo Estrada. Ibig sabihin, the records of the Senate and their new secretary has already made it of record na yung dalawa na yan ay senador pa rin sila at kasama sila sa roll call at kasama sila dapat sa bilang ng quorum. Yes. Hindi po ba? Of all Pero members. binaliwala lang nila yon. Basta sinabi nila na 12 na lang kasi 22 na lang. Di ba? Oh, so, they declared all positions vacant and they elected Gatchalian, Pro temp. their own secretary. And then may problema sila. Wala silang Senate President. Kasi ang sa konstitusyon na nagsasabi ng majority of all. Di ba? So, kahit sila, tinatanggap nila yun. Na ang majority of all ay 13. Hindi ba ba? Yes. Kaya lang sinasabi nila na hindi naman sinasabi sa rules na ng konstitusyon na ang pro tempore ay kailangan majority of all din. Di ba? Ang sinasabi ni Senate President Cayetano, to which you agree, Yes. na ang Senate President ini-elect, ang pro tempore ini-elect kagaya ng Senate President. Yes. Hindi po ba? Kasi nasa rules naman ng Senado Senate, yes. na ayon sa Constitution, it's never been questioned before. Never been questioned before except now. Siguro napaka-brilliant itong Senator Gatchalian na ito na meron ka namang bagong interpretation na hindi ko alam, ha? Ito, pabago-bago tayo dito ng ruling na Supreme Court pag nagkataon, ha? Pero palagay ko, ang layo naman. Ang layo naman ng gusto mo, Senator Gatchalian at Senator Risa, na ang majority of all ay 12. Abay, yun nga, kahit grade 2 marunong naman ng 50% of 24 is 12. So, plus 1, ang majority ay 13. So, ngayon, may problema sila, Attorney Neil. Kasi wala silang Senate President, di ba? Oh. Kung ang pro tempore mag-acting Senate President, ano ibig sabihin yan? Oh. Well, yung kailangan po talaga maintindihan dyan is under the Senate rules itself, kung hindi pa po na-elect validly yung replacement ng isang Senate President, the Senate President is still the continuing in his capacity as Senate President. Teka mo. So, nasa rules Teka din po muna, yan actually Senator ng Senate. Gatchalian, hindi ka president. Sabi mo, acting president ka lang. In the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Mahirap po mag-acting, alam nyo. Ayaw ko yung mga acting na yan eh. Pero sige, pagbigyan na kita. Pro tempore ka lang, sabi mo rin. Oh. Ngayon, sino ang Senate President nyo? Diba? Kasi hindi naman papasok sa meeting nyo si Alan Peter. Dahil siyempre sabi ni Alan Peter, bogus kayo. Diba? Sinasabi nyo rin bogus si Alan Peter. Ba't hindi na lang kayo mag-elect ng Senate President nyo? Kasi nga, 13 kailangan nyo under the Constitution. Ano? Hindi naman na alam nyo. You may think we're stupid, but we're not that stupid. Di ba? Senator Gatchalian, naman. You're the plastic king. You're a businessman. You know how to count money. Oh, how come you don't know how to count what the number of majority of all senators means? Ngayon, ito, you have a problem because you also agree that that the Constitution says that Senate President has to be elected by a majority of all 24. Oh, kaya hindi kayo nag-elect. Pero ito sabi ko nga, Attorney Neil. Tingnan nyo kung gaano to ka-illogical tong grupo ni Gatchalian at ni Risa Ontiveros. Naniniwala din kayo na ang konstitusyon nagsasabi na 13 dapat ang majority para mag-elect ng Senate President. Diba? Kaya hindi kayo nag-elect ng inyong Senate President eh. Diba? That's why hindi kayo nag-elect. Ayun. You mean to say, ang Senate President na kailangang i-elect by 13 votes ay pwedeng ma-dissolve by 12 votes? Oh. Nasaan ang logic dyan sa mathematics at Senator Gatchalian?
ang posisyon na pwede lamang i-elect by 13 votes, pwedeng ma-dissolve or vacant by 12 votes? Oh, Senator Gatchalian, Risa Ontiveros, Ping Lacson, and you, Erwin Tulfo, not only have to shape up your mathematics, you really have to check your logic. Because hindi naman ho kami maluloko eh. Eh kung hindi ang Senate President, sinong pipirma ng mga check-in nyo? Sabi ko, Neil. Kaya nag-offer na lang si Senate President Cayetano na mag-co-sign na lang kami ni Sherwin. Kasi kawawa naman yung mga empleyado na, what if later ma-void yung kanilang Election. authority dyan ni Gatchalian? Paano yung mga sweldo? Yun Ipapabalik yun ng COA kasi ako susulat ako sa COA. Hindi ba? Take note, I will write the Commission on Audit na abay bantayan ng resident auditor ito. Ha? Yung pagsusweldo dito. Kasi pag void ito, walang kapangyarihan si Senator Gatchalian, ay ipasuli sa empleyado ang kanilang sweldo. Yung bagong secretary, sergeant at arms, siyempre hindi nila isusuli. Kawawa naman sila. Dapat si Senator Gatchalian, who is a billionaire, he should be the one who should pay. Di ba? Oh. So, klaro, kung bakit 12 lang, sabi nila ay may may majority na sila. Pero, tanggap din nila na hindi sila maka-elect ng Senate President nila dahil kailangan nila 13. Dahil sa konstitusyon. If I may add, ma'am. Yeah. Actually, nasa internal rules ng Senate na pag-election ng Senate President, dapat majority of all members in yung quorum. Yun. May specific internal rule din for Yan, sa Senate. di ba? Pero ang sinasabi nga nila na hindi daw yan sinasabi ng konstitusyon. But the rule-making power kasi of Senate emanates from the Constitution. Correct. So, teka muna. Senator Gatchalian et al., Supreme Court ba kayo? Na may rules na ng Senate nakalagay dyan, you must be voted by a majority of all. 13. Yung mga pro tempore mo, etc. Tapos ngayon sasabihin mo, kasi wala naman yan sa konstitusyon eh. So ibabaliwala na lang nila yung rules ng Senate. Yan. So tama ka, attorney. May rules sa Senate. Yes. Yung best example nga dyan, ma'am, yung Bagilat case, doon nakikita kung gaano ka powerful din talaga yung internal rules of Congress na kailangan sundin ng members of Congress. Yun. Kasi imagine yung parliamentary practice for the longest time versus an internal rule yung nagbanggaan doon eh. Sabi ng Supreme Court, sundin yung internal rules. Yun. So dito, dapat sundin din nila yung internal rules. Kasi nga, yung foundation yan is the Constitution din. So yan po yung dapat matandaan at maintindihan po talaga. Saka kung sinasabi nyo na hindi dapat yan i-apply yung rules na yan dahil hindi naman yan ayon sa konstitusyon, di ba all this time, senador kayo under those rules? That is correct. Tapos bigla na lang dahil gusto nyo mag-take over, the rules does not apply? Ano ba talaga, kuya? Alam mo, Senator Gatchalian, wala na akong believe sa'yo. Kala ko pa naman, ang galing-galing mo sa numero, no? Bilyonaryo ka kaya. All of a sudden, that rule is not constitutional because it doesn't serve your purpose. Yan, mga kababayan, bantayan natin. Bantayan natin ang pinakadelikado ng mga tao, itong mga nagsasabing napakatalino nila na magaling pa sila sa sarili nilang batas. Aba, yung May I add, rule na yan, batas yan sa Senado, di ba? Parang batas. Yes. Ano, attorney? May I add? If we follow that argument, yung other matters din po sa internal rules ng Senate, wala din yun directly sa Constitution eh. So ibig sabihin lahat yun hindi applicable porket walang specific provision sa Constitution. It will really lead to an unreasonable situation. It will be disorderly. Yes. There will be chaos. That's exactly what is happening now. And then you're blaming Alan Peter Cayetano for this gulo. Hindi, Senator Gatchalian and Ping Lacson. Kayo ang nag-take over. You're the one who wrested power from Alan Peter Cayetano. Kayo ang nanggulo. Kayo ang nag-cause ng chaos na ito. And that is why this order in our government, it should not be allowed to go unnoticed
iba. Kaya pinag-uusapan natin. Yes, We should expose them, di ba? Katungkulan natin yan. Di ba? Katungkulan natin yan. Na i-expose natin sila kung may mga kasamaan sila or mga mali sila. Di ba? So, alam ko naman na hindi tayo popular, Attorney Abayon, sabihin nila. Kasi si Abayon, abogado yan ni Man Scarpio. Pero teka lang. Abogado naman po kami, Kaya pag sinabi namin hindi kami sangayon dyan sa statement ng IBP board na yan, bakit? Wala ba akong karapatan? Na magdebate sa kanila? Abay, halika, magdebate tayo. Bakit? Wala ba akong karapatan magsabi na hindi ako sang-ayon sa inyo? Oo. Bakit? Kayo lang ba ang marunong sa batas? Oo. Pero, pabalik tayo, by the way, Attorney Neil. Yes, ma'am. Kumusta na pala ang kaso ni Attorney Man Scarpio? Ayun, umaandar naman po. We had 2 preliminary investigations already, although medyo na-delay ngayon kasi they requested another PI. So, yung pinaka-issue lang po talaga doon is yung illegal disclosure nung AMLAC records, tapos they weren't fully transparent in the Committee on Justice hearing kasi may 2 billion error doon. Pero hindi nila yun diniscuss ng maayos doon. They just showed na 6 billion period despite the 2 billion in error. So anyway po, ano naman siya, continuing sa July yung next preliminary investigation, we included already the SEC and the Insurance Commission kasi yung Anti-Money Laundering Council, when they perform actions, it must be unanimous among themselves. So we are of the position na pinagkasunduan yun nila to illegally disclose the AMLAC records. So yan lang po, hopefully maging klaro talaga lahat kasi there is a very big information there, yung 2 billion error nga, pero hindi yun diniscuss. Mali yung 2 billion. Yes, hindi yun diniscuss sa Committee on Justice. So yung tingin po namin, parang may bad faith po yun. Kasi hindi yun favorable to them, but favorable to Attorney Man Scarpio. So, always update us, Attorney, kasi matter of public interest din yan Kahit Yes. na hindi po public official si Attorney Man Scarpio, asawa siya ng Vice President Sara Duterte, So, Yes, kasi this is the matter of public banking interest. institution po. Yes. So if we lose faith in the banking institution, it could lead to a bank run or a Right. collapse So, of ang the issue banking dito is system. bank secrecy law, etc. Yes. Okay. That's a very good topic for another episode. Magbabalik po sa inyo next week ang Usapang Matino. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito ang Net25. Matatag, matapang, matapat. Attorney Rowena Guanzon po ang inyong lingkod.